Hello po, ito po ulit si Shaisy para i-share sa inyo ang senaryo ng pagpapunta ko kina Jojo at Mark sa Purple Hill Integrated Farm sa Iriga City para makita nila yung setup ng farm ni Sir Rodel Llorente at mga alagang hayop niya. Lalong-lalo na po ang stainless beef, ang baboy ramo at yung tilapia fish pad and lobster. Ito po yung mga bago ngayon na na pinagkakakita. Agko palang ti sa diso mga kuwa baboy ramo. Dadakulong klase ti o. Agko siya mga ugbon. Pala na pagpara kuwa ang kadilaboy. Dakulong klase. Pwede siya diting bumakal. Agko darwang ay mga ugbon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na ugbon ti. Tapos tulong dakulo. Ate amo po adi kuha niya sa adi kambing nga lalaki o lang barbon sa adi. Kuha ko mga parting mabarbon. Pero dakulo siya ti alangkaw. Lang takot-takot kalalawgod. Parang lang isog. Pagkusungoy. Tom. Mga ilang months na po yung tilapia nyo na yan? Ano ito? Mga 1 year na ito. Pa 1 year na po. Mga 1 year na ito. Ibig sabihin po, ito yung kailan nyo po na-harvest? Marami na ako na-harvest. Kaya lang hindi ko naman inuubos. Hindi po sabay-sabay ang pag-harvest. Kasi pang libang lang pag may nandito. Okay. So daming tilapia. Mga ilang libo po yan? Ang nilagay ko dito, 2,000. 2,000. Ngayon siguro baka mga times 2 times 3 na. Ay, Kasi so. anak na sila eh. Eh pong sa kabila, ano naman po yung sa kabila? Tilapia din. Tilapia din po yun. Bakit nakasipere po? Dalawang pan pa yung tilapia, isa pa doon. Itong isa, freshwater lobster ito from Australia ito. Ito pong may green. Oo, yan green. Lobster ang naman yan. Mamaya pakita ko. Ito po yung mga bago ngayon na na pinagkakakitaan. Pinagkakakitaan. Ayan po. Hanggang gaano po kalaki ang niyan? Maabot na halos mga 1/4 hanggang kalahating kilo. 1/4 hanggang kalahating kilo. So pag po nasa 1/4, magkano po ang inaabot? Ay, mataas ang bitahan nito Mataas ang ngayon. bitahan. Yung mga ganitong ang kilo, mga ganito pa lang, inaabot sila ng mga 3,000 ang per kilo. 3,000 ang per kilo po. Oh, okay. So iba pa po yun yung lobster na sa dagat. Iba yun, iba. Ito Iba pa. freshwater ito. Freshwater. Kumbaga sa tabang. Oo, ito naman sa... Ayan, so yan po. Ito naman po is bahay ng chicken. Kaya lang native na chicken. wala sila, nasa layasan. Nasa layasan na po. So ayos po Kada nyo po talaga ito may mga bahay-bahay ang mga alaga nyo hayop. Sir? Ito ang stingless bee. Stingless. Yan, stingless bee. Yan, so yan po. Yan ang mga bees. Opo. Pinagkukuhanan natin ng honey. Honey. Ayan. Legit na honey. Legit na honey. Ano po? So yan. Buti hindi po ito nantutusik. Stingless, meron naman punti. Meron pong munti. Nangimurot naman ng kaunti. So, tuwing ikailan nyo naman po yun, kinukuha? Every 2 months, i-harvest siya. Kaya Na-harvest po siya. lumagpas na. Hindi ko naasikaso na. Hindi nyo po Kaya na. ito mga for harvest na ito. Yung mga marami na itong honey ngayon. Marami na po siya. Oo, siguro okay. after nung pag hindi na busy. Sa Sursugon po, madaming ganito. Marami. Dito po nakita nito sa Sursugon. Ito kasi, nag-alaga ako nito para pang dagdag pollination sa mga tanim ko. Maraming bunga. Pati sa nyog, Maganda rin po siya sa nyog. pollinator. So, alin po yung mas matamis? Ito yung honey na to, o ano po to? O dun sa mga bubuyog, sabi, na nasa puno?
Parang pareho din. paras lang po basta. Sabi nga nila, mas maano daw itong sa stainless beef. Oo. Yung parang mas medicinal. Mas medicinal. Thank you po sa inyong lahat for watching. And please, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aking channel para maging updated kayo sa unti-unting improvement ng aming mini farm. Tignan niyo po ang part 2 nito para makita niyo ang iba pang pananim sa farm ni Sir Rodel at ang napakalawak niyang taniman ng grapes. Have a wonderful day sa inyong lahat. Ito po ulit si Shaisi.